Nakatikim ka na ba ng tilapia ice cream? Tilapia, ginawang ice cream? Sa unang dinig, parang imposible at hindi bagay, di ba? Pero dito sa CLSU, sa Central Luzon State University, nabuo ang isang idea na ngayon ay sikat at dinadayo ang kanilang tilapia ice cream. Masarap lang po. Wala pong lansa, wala pong as in, para pong walang tilapia. Hindi mo naman malasahan na yung tilapia ay andon. Wala kang lansa na malalasahan. Ang malalasahan mo lang yung sweetness, creaminess, at talagang masarap. Dinadayo ang humakot na ng napakaraming awards ang kanilang world-class tilapia ice cream. We were invited from different exhibitions and trade shows. So dinadala na namin yung ice cream doon to market test din. And then in 2016, nanalo kami ng isang international award, the Salon International de la Agroalimentaire or the SIAL. We bested 350 exhibitors from 25 countries. Doon na lalong sumikat talo yung tilapia ice cream. Ang prize nun ay world tour. So dinala namin ang tilapia ice cream, though dami lang siya, as a world champion sa Paris, Toronto, Canada, even sa Abu Dhabi. Ngayong episode, makikilala natin si Sir Terry Abella, ang former at 11th president ng CLSU. Bukod sa pagiging kilala sa technology ng sex reverse tilapia, siya rin ang nakaisip ng napakagaling na ideyang gawing ice cream ang mga tilapia. Kasi bilang direktor ng FAC noon, naisip ko ang isang flagship program ng CLSU ay ang tilapia. Sabi ko, bakit hindi kayo gumawa ng tilapia o mag-process ng ice cream from tilapia? Makikilala din natin si Ma'am Dana Veracruz, isa sa main developer ng ideyang ito. So during that time, ako po yung department chair ng hospitality management. I'm a mother of two. Mahilig po akong gumawa ng homemade ice cream. So, nung photoshoot po kasi ng recipe book namin ng tilapia recipes, naubusan kami ng isang recipe. So, naisip ko yung tilapia ice cream niya. So, I went to the kitchen. I asked the students ano ang meron doon. So, noon, yung concoction ko lang ng paggawa ng homemade ice cream ang ginamit ko. Nilagyan ko na ng steamed tilapia. Ngayong episode, maiisipan nyo na ring dumayo sa kanilang ice cream shop para matikman ang iba't ibang produkto na kanilang nai-develop para mabigyan ng added value ang mga tilapia. Dapat din na ang ating mga magsasaka, mga kababayang magsasaka, ay malaman din ang mga iba't ibang paraan para magkaroon ng value adding. Ngayon, pinag-uusapan natin ang ice cream. Meron din naman ibang mga produkto, kagaya ng tilading na nagawa rin dito sa CLSU. Ito naman ay para sa ating mga nag-aalaga ng tilapia. Pag-ibayuhin natin, maging masigasig pa tayo sa pag-aalaga ng tilapia. Isang ehemplo at inspirasyon para sa ating lahat, lalong-lalo na sa mga farmers na matutunan na rin ang food processing para madagdagan ng kita at walang masasayang na mga overproduce. Tikman natin ang tilapia ice cream dito sa Agri sa Agri. Don't forget to like and subscribe. Welcome back po sa Agri sa Agri. Ngayong episode, napaka-inspiring po. At syempre, matitikman natin ang tilapia ice cream. Isang brand story na talagang may inspire kayong mga farmers na pag-aralan na rin i-process ang inyong mga produce na hindi nasasayang ang inyong overproduce. Syempre, makikilala natin ngayong episode ang dalawa na legendary na ngayon dahil sila po ang nakapag-isip, nakapag-develop ng isang produktong kakaiba na ngayon ay world-class na rin. Si Sir Terry, siya po ang nakapag-isip, nagkaroon ng idea. Paano, sir, kayo nagkaroon ng idea? Paano nyo naisip? Alam mo, kailangan nating mag-isip ng mga bagay-bagay na kakaiba. Kaya, challenge ko ang SRM department para mag-produce silang produkto na galing sa flagship program ng CLSU, ang tilapia. Ayan, makikilala po natin si Sir Terry from the idea na ngayon naman amin ang kinakain ng dahil sa isang napakagaling sa kanyang kitchen lang ginawa ang unang tilapia ice cream, si Ma'am Dana. Hi, mabuhay! Welcome to Dairy's Scoop and Bites. Dito po ang
this is the home of the famous tilapia ice cream. Ayan. Ma'am, have you ever thought na ang isang tilapia pwede palang gawing ice cream? I know, hindi. Kaya salamat kay Dr. Abelia kasi naisip niya ang tilapia ice cream at ngayon po ay ini-enjoy na natin. Para sa inyong kaalaman, ang tilapia ang pangunahing isdang inaalagaan natin sa tubig, tabang. May mga panahon na meron ding surplus, minsan ang tilapia. So mag-iisip tayo, ano ba ang dapat nating gawin para hindi masayang ang excess o surplus na tilapia? Yun nga, naisip na namin, siguro dahil may ice cream na tayo, pwede nating i-process ito into ice cream, lalong at tapos, yun nga lang ang requirement, may tilapia fillet. Naanyayahan ako ng Department of Hotel and Restaurant Management sa pangunguna ni Dr. Dana Vera Cruz. Sabi niya, Sir, pwede bang magbigay kayo ng parang leadership talk sa mga SRM students namin? Ang sabi ko, bilang mga mag-aaral ng CLSU at SRM ang kinukuha nyo, bakit hindi kayo mag-isip ng isang produkto na kakaiba na galing sa isang flagship program ng Central Luzon State University? Kasi bilang direktor ng FAC noon, naisip ko ang isang flagship program ng CLSU ay ang tilapia. Sabi ko, bakit hindi kayo gumawa ng tilapia o mag-process ng ice cream from tilapia? Ito naman ay naisip ko nang minsan napadala ako sa Taiwan. Naimbitahan ako nasama ako doon sa isang training program ng Agricultural Productivity Organization at doon ay nakita ko sa isang shop na hinintuan namin ice cream na hipon. At ito na nga yung pagkakataon, nabigyan ako ng pagkakataon o yung oras, ma-share ko yung ganitong idea, lalong-lalo na sa mga SRM students. Tinalens ko sila, gumawa kayo. After mga months siguro, 2 months lumapit sa akin si Professor Dana, Sir, sabi, meron na, gumagawa na po kami ng tilapia ice cream. Nasurpresa ako dahil hindi ko akalain na ganoon din pa sila ka-interesado. At nung nag-celebrate nga sila ng parang anniversary nila o yung founding anniversary ng SRM, ini-launch na nila yung tilapia ice cream at the rest ay history na. Eto na, nandito na tayo ngayon sa shop na isang pangunahing produkto ng CLSU at ng Science City of Muñoz. Sinasabi nga, it is the home of tilapia ice cream. Hindi, actually, yun namang flavor na yun. Yung common na, yung common na ice cream. Pero kaya lang ito ay may sangkap na tilapia flakes. Yung ginawa na, yung parang roast tilapia fillet, parang ganon. Ang kagandahan din pala, dahil it's a new product Actually, pwede kong sabihin, it's a product technology. Well, as a university, you develop new technologies na na magnify, na drum up. Nung magkaroon ng write-up o article, si Dr. Anselmo Roque, journalist namin, agricultural journalist. Kaya kumalat ang, parang sabihin natin, nagsimula ang popularity ng tilapia ice cream. Ganun lang. Tapos naging, siyempre, word of mouth dun sa CLSU. Merong tilapia ice cream. Tapos pagka pupunta rito yung mga funding agencies ng gobyerno, kagaya ng Department of Science and Technology, yung DA-BAR, siyempre, parang paano namin patitikman nila Ma'am Dana ng tilapia ice cream. Ganon. Marami ring maisishare, lalo na si Ma'am Dana, para doon sa journey ng tilapia ice cream. So during that time, ako po yung department chair ng hospitality management. I'm a mother of 2. Mahilig po akong gumawa ng homemade ice cream. So, nung photoshoot po kasi ng recipe book namin ng tilapia recipes,
naubusan kami ng isang recipe. So, naisip ko yung tilapia ice cream niya. So, I went to the kitchen. I asked the students ano ang meron doon. So, noon, yung concoction ko lang ng paggawa ng homemade ice cream ang ginamit ko. Nilagyan ko na ng steamed tilapia. And then, nag-photoshoot kami. And then, come the culminating activity ng mga bata, we hire yung nagtitinda ng dirty ice cream sa campus. So sabi ko, lalagyan namin ng tilapia ice cream yung kanyang lalagyan. And then that time, yung National Congress ng Tilapia ay nandito sa pamumuno ni Dr. Abelia. Dinala niya yung mga guests and then may media. So that was Friday, Monday nasa news spread na kami. So after noon, tuloy-tuloy na yung interview. And then we even invited in mga program sa TV to feature the tilapia ice cream. Nauna yung produkto bago yung R&D. So, nung andyan na, nagkaroon na ng clamor, yung media, kasi nga nasa news spread na siya after a week, natulungan kami ng Department of Agriculture, Bureau of Agriculture Research for its enhancement and commercialization. So, we were given 2 million that time para po ma-enhance siya. So, doon na namin ginawa yung R&D. So, nauna yung produkto and then in-enhance namin yung, and then we developed the technology. We were invited from different exhibitions and trade shows. So, dinadala na namin yung ice cream doon to market test din. And then, in 2016, nanalo kami ng isang international award, the Salon International de la Agroalimentaire or the SIAL. We bested 350 exhibitors from 25 countries. Doon na lalong sumikat talo yung tilapia. Ang prize nun ay world tour. So, dinala namin ang tilapia ice cream, though dami lang siya, as a world champion sa Paris, Toronto, Canada, even sa Abu Dhabi. Sa patuloy na pagsuporta din ng gobyerno, the different funding agencies, after ng DA BAR na for the enhancement and commercialization, nagbigay ulit ng pondo ng 5 million ang DA-ASEF for its upscale production and commercialization at this time. So one of the deliverables of ng project is business development, and that was pandemic. So one of the kasi ano yan pag R&D, either commercialization or extension. In our case, dalawa. Nagkaroon kami ng extension and at the same time, na-commercialize din namin. So, ano yung naging business model namin? So, we capacitate mga tilapia farmers. Okay? So, para sa from tilapia grow out hanggang sa processing. Because we want to make sure na safe and quality yung aming ginagamit na tilapia. Initially, during the project, we introduced already classic flavor, the one in cup, and then we also have praline crunch, the one on stick, and then yung sandwich. And then ngayon, dito sa shop, we want to make it, a little different and konting innovation din. We introduce our tilapia ice cream rolls. Na this time, iba't ibang flavors na, from fruits, chocolates, biscuits. Ngayon, meron kaming bestseller, yung Biscoff, and of course, the Overload. Bakit Overload yung tilapia rolls namin ngayon? Yung, aside from ice cream, we also do tilapia oatmeal cookies. So, with roasted tilapia yon. So, yung cookies namin na fingerlings, diba? Fingerlings, kasi shape siya ng tilapia eh. So, in-add pa namin dun sa ice cream. So, overload with protein. So, we can claim that we have more protein compared to the other commercial available ice cream. So, we had done yung nutritional analysis ng ice cream namin and we found out, and then we compare it to other commercial available ice cream here in the market, and we found out na talagang mataas pa rin ang aming protein content. That's why our value proposition is we made ice cream better, more protein than ever. Diba? So, that ranges from around 3% to 6 to 7%. And we provide yung recommended energy intake around mga nasa 9 to 15% to 20%. Kapag dun sa oatmeal cookies namin, mas mataas kasi it's made of roasted tilapia. That's why it's very also popular for those athletes
yung mga nagba-bodybuilding because of the protein content ng ice cream. Our ice cream is not that sweet, because we don't use any artificial sweetener or So it's just the natural sugar in the milk. I think yung pong ice cream na may tilapia, na the ice cream is so creamy and so sweet and so tasty. Yan. Nalasahan niyo po ba yung lansa or anything? Ano po yung nalasahan niyo po? Masarap lang po. Wala pong lansa, wala pong para pong walang tilapia. Parang hindi totoo na may tilapia, pero may tilapia. Hindi mo malalasahan na yung kinakain mong halo-halo na may ice cream with tilapia yung ice cream, hindi mo naman malasahan na yung tilapia ay andon. Wala kang lansa na malalasahan. Ang malalasahan mo lang yung sweetness, creaminess, at talagang masarap. Dapat din na ang ating mga magsasaka, mga kababayang magsasaka, ay malaman din ang mga iba't ibang paraan para magkaroon ng value adding. Ngayon, pinag-usapan natin ang ice cream. Meron din naman ibang mga produkto, kagaya ng tilading na nagawa rin dito sa TLSU. Ito naman ay para sa ating mga nag-aalaga ng tilapia. Pag-ibayuhin natin, maging masigasig pa tayo sa pag-aalaga ng tilapia. Ang tilapia, bagamat ito ay introduced species sa Philippines, dapat nating tandaan na ang tilapia ay pagkain natin kahapon, pagkain natin ngayon, at magiging pagkain natin sa kinabukasan. Kaya yun po yung maganda, no? The Central Luzon State University is always here to help, farmers. Iba't ibang produkto po, okay, different commodities. We have different experts in this university that could really help them process their produce, kaysa po tinatapon. Andito po ang Central Luzon State University at marami po kaming experts dito na talagang makakatulong para po mas magkaroon ng mga value adding yung kanilang mga produkto at maging source po ito ng kanilang additional income. So I have said, it took us 9 years to commercialize our technology. So hindi po namin magagawang mag-isa yan. So unang-una po, ang gusto kong pasalamatan ang Department of Agriculture and Bureau of Agriculture Research, ang DOST3, ang DOST PICARD, at ang DAACEP po. Maraming salamat po. And of course to the past and present administration po ng Central Luzon State University, sa lahat po ng aming mga stakeholders, shareholders, at ganoon din po sa aming mga patrons na patuloy po na sumusuporta sa aming nag-iisang tilapia ice cream. Maraming salamat po. Kaya sa aking mga kapwa nag-aalaga ng tilapia, pagsikapin po natin na padamihin pa ang ating produce upang madagdagan pa ang supply ng tilapia para kami ay makagawa ng kakaibang ice cream, ang tilapia ice cream. Nawa, patuloy niyo pong tangkilikin ang ating tilapia ice cream nang marami pa tayong matulungan ng mga farmers at ating mga kababayan as well. So, halina po kayo at tikman nyo ang masarap na tilapia ice cream. Yan. Madalas tinatanong ko sa aking mga viewers o sa aking mga guest mentors ay agree ba kayo sa agri? Ngayon, tatanungin ko kayo, agree ba kayo sa tilapia ice cream? Agree! Agree! Approve! Agree! Don't forget to like and subscribe.